So guys, papunta ako ng Baguio. I-interviewin ko si Sir Dado. Dito sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. Panoorin niyo po yan. Oliver Lucas will always support you, sir. Maraming salamat, Oliver. DIY KKB, oy, travel vlog in the Philippines. Oy, thank you, DIY KKB. Announcement, interview na ko nito ni DIY KKB. So, i-support niyo yung channel niya, no? DIY KKB. So, thank you. Ingat lagi. Ayan guys, narito tayo sa MRT station ng sa Santa Lucia. So sasakay na tayo ng train. Kasi guys, pupunta ako ng Victory Liner para magpa-reserve ng ticket papuntang bundok. Akit tayo ng bundok at i-interview natin si Sir Dado, si former or retired captain Clemente Enrique. So ito, medyo pagod ako kung makita ako ng hagdan. Alam niyo naman ang lolo niyo, medyo mahina na rin. So yun, antay-antay lang tayo. Magpapareserve kasi ako ng ticket sa Victory Liner. So first time ko rin sumakay dito sa MRT. Itong station dito sa dito sa Santa Lucia. So ang point to point dito guys, if I'm not mistaken, sa Masinag to hanggang Manila na. Hanggang recto. Hanggang recto na siya sa Bustillos. So yun ang point to point dito. From Masinag Antipolo going to Manila sa Bustillos ang alam ko. Ay hindi. Sorry guys. Hanggang ano na pa, hanggang CM Recto na. Hanggang Quiapo. Sorry. Doon. From Marikina, Antipolo, going to Manila na. Papuntang Divisoria na siya. Itong station na to. So, yan. So, antay-antay tayo ng wala namang ganong pasero. Yan, o. Makonti ang pasero. Yan. So, see you guys pag akit ko ng pagpasok ko ng train. O yan guys, ayun na yung train. Pero hindi nagpasakay, ewan ko bakit. Wala naman laman. Siguro ano to? Nagpa-practice lang. Ano? Hindi raw siya magpapasakay. I don't know, siguro ginagawa pa lang ito. Parang binay-break in. Yun lang ang sarili kong analisa. Kasi hindi magpapasakay, walang tao sa loob. Oh. Walang pasahero. May pasahero ba? Wala, oh. Binay-break in siguro to. I think bagong gawa lang to. So binay-break in nila. Yun ang ano ko. Yun ang aking analysis. Kasi hindi nagpasakay, di ba? Hindi nagpasakay, so meaning to say, parang binay-break in tong isang train na dumaan. So baka by next train tayo. Ayan guys. So samahan nyo ako sa biyahe ko ha. Magpapareserve ako ng ticket sa Victory Liner para papuntang bundok. At i-interview natin si retired captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, samahan nyo ako. Magpapareserve lang ako. Para malaman nyo kung magkano ang mga transportation dito sa MRT. So, ang binayaran ko dito guys is 20 pesos from Santa Lucia going to Cubao Station. Hindi ko lang naitanong kung magkano regular price kasi PWD na tayo. Yun. So mga senior PWD, 20 pesos from Santa Lucia going to Cubao Station.
Antayin natin guys. Yung next train. Wala pa eh. Hindi nagpasakay yung una eh. Gantay pa tayo guys. Yun. Galing Recto yan. Galing Recto to Santa Lucia. Last station niya yung Santa Lucia. Masinag. Mali-mali ka naman. DIY KKB. So ang last station nito, Masinag. Sa Marikina. So ayan guys, parating na yung train namin. Going to Cubao ako. Ayan. So, sakay na tayo. Huwag daw magtulakan. Uso pa ba rito yun? Pero ito, trip to Jerusalem to, sigurado. Oh, layo ng ano natin ah. Magigandaan po natin. Yan. Hindi po makakasakay next train na yun po. Yun, tayo na tayo. Diba? Daming pasahero. Okay tayo. Isa. Diretso lang po tayo sa Yeah. ng tindahan ng train. Yung hindi Punong-puno. po makakasakay next train na yun. Papasara na po ang mga pintuan. Huwag po natin pipiliin. Punong-puno guys. So, tayo ang kahit senior ka, PW, tayo ka talaga. So, ayan guys. See you on Cubao. Mamaya na. Ang susunod na estasyon ay Santolan. Santolan. Sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang kapilagay habang nasa loob ng tren. Iharap po natin at paupuin ang mga nakataganda, buntis at mga matabansanang pasahero. Ugaliin humawak Buntis ako, sa ah. safety handrails at iwasan Buntis ako. hawakan at sandalan ang mga Laki lang ang tiyan. Ang courtesy area po ay para lamang sa mga buntis, senior citizen, mga pasahero may kapansanan at mga empleyado ng LRTA na naka-duty. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa LRT. Okay na to. Hangad po namin ang inyong maayos Kaya ko naman nakatayo. at maginhawang paglalakbay. Ayan guys. Tingnan natin labas. Ayan na, Katipunan Station. Estimate ko ang takbo ng train namin. Nasa ano to? 60 kilometers per hour. Arriving at Santolan Terminal Station. Okay, Santolan. Babalik na sa Santolan Terminal Station. Santolan Station. Dalawang pinto po yung magbubukas. So, susunod na dito yung Katipunan. Then, Anonas. Then, Cubao. Maganda naman ang traffic ngayon. Maluwag naman sa labas. Ito yung sa Aurora. Aurora Boulevard.
Go. Going to Katipunan na kami. Next station, Katipunan. Susunod na istasyon ay Katipunan. Yan. Samahan nyo ako sa biyahe ko, guys. Punta ako ng Cubao, Victory Liner. Safety reminders po, ugaliin po natin umawak sa mga train safety handrails. At iwasan din po natin sa dalan o hawakan ng magkabilang pintuan ng train. Mag-double check na rin po mga personal na gamit tulad ng cellphone, wallet, bag, at big card na gagamitin paglabas ng istasyon. Makibigyan prioridad na lang po ng maupuan ang mga senior citizen, buntis, pasahirong may hawak na maliliit na bata at may kapansanan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ilang ito. Magandang umaga. Magandang umaga rin. So, patuloy kami bumibiyahe. Katipunan na kami. So sa Katipunan station, guys, bumababa yung train underground. So doon na station nila sa ibaba, sa ilalim ng lupa. So ito, kung mapapansin nyo, pader na yan yun. So sa Katipunan station, underground ang station nila, wala sa ibabaw, nasa ilalim. Yan ang dilim na. Dadaan kayong ganito kahit di nyo naririnig at nakita nyo na sa ilalim na kayo ng tunnel, Katipunan na yan. Ito lang ang alam ko yung station na naging tunnel, itong Katipunan station. I don't know bakit ganito yung ginawa ng design dito sa station sa Katipunan, Quezon City. Pero kung mapapasyal ka sa LRT1, wala namang underground. Ito lang particular na Arriving at Katipunan Station. Paparating na sa Katipunan Station. Kanang pinto ko yung magtutumas. Yan. Napansin nyo, nasa underground na kami. So, itong station na to, ito lang yung nakikita kong underground station. Wala kang makikita miski doon sa EDSA from Limao, from Baclaran to Monumento or sa SM City. Wala. From Baclaran to yung dalawang station, MRT1 at saka MRT2. Saan ka makikita ang underground na ganito? Dito lang to sa Katipunan Station. Nakikita kong in underground nila. I don't know kung bakit ganun ang ginawa ng design dito sa Katipunan Station. Ang susunod na istasyon ay Anonas. Anonas na tayo. Sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Iwasan gumawa ng ingay tulad ng malakas na pakikipag-usap at pagpapatugtog sa cellphones at iba pang electronic gadgets. Huwag po nating harangan ang pintuan para sa maayos at mabilis na pagbaba at pagsakay sa tren. Pumwesto lamang po tayo sa gitnang bahagi ng tren para makaiwas sa abala. Ingatan po natin ang ating ticket at mga gamit. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa LRT. Hangad po namin ang inyong maayos at maginhawang paglalakbay. Medyo lumiligo kami.
Gumigewang lang yung train. So, going to Anono Station tayo. Arriving at Anono Station. Paparating na sa Anono Station. Ang pintuan po yung magbubukas. Hindi ko naintindihan yan. Kasi pumindot siya, hindi pa niya napipindot, nagsalita na siya. Naintindihan ko lang, pintuan ng bubukas. Kanan pintuan pala. Pintuan lang yung narinig natin. So, nasa Anono na tayo. Hindi ako nagkakamali, susunod na ako ba eh. Yun natin. First time ko sumakay dito eh. Ayoko naman maging dayuhan sa sariling bayan, ano. So, experience natin pagsakay sa train. Wala pang traffic. Next station, Araneta Centro Cubao. Oo. Ang susunod na istasyon ay Araneta Centro Diba? Cubao. Tama ako. Cubao na kasunod. So, yun ang station natin bababaan. Cubao Station, Araneta. Pwede naman sabihin Cubao, ba't kailangan pa sabihin yung Araneta? Cubao na lang kung Cubao. Pinasisigat niyo pa yung apelyido ni First Lady. Joke lang, kidding aside guys. Wala akong ibig sabihin doon. Kasi apelyido ni First Lady yan, yung Araneta. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pang i-announce Araneta Center Cubao. Pwede naman sabihin Cubao Station, ano. Ma-publish mo pa yung diba? Shoutout po kay First Lady. Ayusin na po natin ang gobyerno. Ay, ano pala yun? Si President Bongbong Marcos pala dati mag-ayos. Ganyan. Nasabi ko tuloy yung nagbibiyahe ko eh. Diba? Nasabi ko lang yung gaya ngayon kung napanood yung interview ni Senate President Mig Zubiri. Ano yung nangyari yun? Nakakalungkot. Nag-uusap na sila tapos naghiwalay pa pala silang hindi planchado yung kanilang balak dun sa charter change na tinatawag. Arriving Kaya, at Araneta buo na tayo, Centro guys. Cubao Terminal Station. Paparating na sa Araneta Centro Cubao Terminal Station. Ang ganun sa amin yung Araneta Cubao. Cubao Station, kanan pintuan po yung magbubukas. Baba na tayo guys. Tapos paglabas ko, i-off ko na to. Kasi maraming snatcher dito, di umano. Maraming hold-upper, di umano dito. So, ingat-ingat tayo. Paglabas natin, saan na ba yun? Asan yung... Thank you, sir. Thank you. Sige po, ingat po kayo. Salamat. Excuse me, padaan po. Baka kayo masarakan. Ay. Yun. So, nasa Araneta Cubao na tayo. Maglalakad ako hanggang Victory Liner. Cubao Station na po. Magbibilis na po at magkakaroon dito. So, papunta na tayo sa ano. Daming tao. Dito muna tayo guys, ang daming tao eh. Siksikan o. Ayun, siksikan. So hindi kasi ako nakikipagsiksikan pagka ganyan. Okay na yung mahuli ko. Ayun, yun yung train na sinakay namin. Oh. So paluwag-luwagin muna natin. Yan. Basta ganyan siksikan. Diyan nagsisimula yung mga mandurukot.
Eh, ayoko madukutan kasi walang madudukot yung mandurukot sa akin. Wala naman akong pera eh. So ayan, kung mapapansin nyo, dikit-dikit sila, siksikan. Ayoko ng ganyan. Amo na sila mauna rin. Kasi dyan talaga nagsisimula yung yung mga dukutan. Yung mga dikit-dikit, di ba? So may tendency yung mandurukot, sisingit dyan sa gitna. Tapos dudukutan ka na. Kaya po ako guys, hindi po ako nakikipagsiksikan sa ganyan. Dahil mahirap na. Kawawa naman sa akin yung mandurukot, walang madudukot. So ayan, medyo maluwag na. So, tsaka tayo bababa. Pero kasi sigurado may mga mandurukot pagka ganyang ang daming dikit-dikit. So maluwag na, okay na. Pwede na akong sumingit. Ang galing mo, DIY KKB, informative. Bababa tayo, medyo malabo matang lolo, nakahawak tayo sa railings. Baka tayo'y madapa. So, i-off ko muna ito guys. Doon na tayo sa Victory Liner na magkita-kita. At ako'y magpapareserve nga po ng ticket. Papunta sa bundok. Napako pa nga yung steps. So guys, thank you very much ha. Asa na ba yung aking ito. Ito. Susot ko siya doon. Para ako'y makalabas. Sana ba? Dito. Ito, susuot. Yan. Okay. Green light. Amazing! Hindi ko lang alam guys. Saan ako lalabas? First time ko nga rito eh. Sir, saan lalabas? Saan po papunta niyo, sir? Pupunta ako ng Victory Liner. Sa kabila, sir. Ay, sa kabila ba? Yun, no? Pag ganun ako? Hindi na. Bababa ako. Para saan po yung binibigyan nyo? Ha? Hindi ako nagbibideo. May kausap ako. Sorry. O yan, ano ko. Nasita ako. Ayun guys. So nasita pa ako ni Manong Guard. Kung ano rin yung binibideo ko. Ito naman ni public place. Wala naman problema doon. Pero nagtanong lang naman siya kung bakit. So pababa na tayo. Tanong lang naman siya kung bakit. Kung ano yung binibideo ko. Sabi ko na lang, may kausap ako sa phone. Kayo nga. Diba? Hindi ako nagsinungaling. Kayo yung kausap ko. Inibidyo ko nga lang. Yan. Medyo maraming hakbang simula dito Simula pagbaba ko ng Cubao Station. Ganito pala. So may idea na kayo guys pagka bumaba kayo dito sa Cubao Station. Ayun. Ito na. Nasa Aurora na ako. Pero ang daming hakbang parang third floor yung sinimulan ko. So i-off ko muna dito guys. At dito na yung maraming snatcher. Guys masalimuot yung ginahalan ko. From Cubao Station doon. Tumawid pa ako nitong parang pinaka-bridgeway nila. So yun. Yun, papuntang Mercury din. Baba na ako dito, dire-diretso. So ito. EDSA na ako guys. Going to Victory Liner. Dire-diretso lang to. Yan. So off ko muna guys. Baka kay mais na siya. EDSA na to, EDSA. Ito ang southbound. Tapos sa kabila ang northbound. Baba tayo dito papuntang Victory Liner. Ayun, sa wakas. Nakarating na ako sa Victory Liner. Narito ako sa north, papuntang southbound. Yung sa kabila, papuntang northbound. So pasok na tayo. Papareserve na tayo ng ticket.
Sir, saan yung reservation ng ticket? Ay, salamat. Magkano kaya Baguio ngayon? 626. Magkano? Express. Ano, sir? 626, sir. Ah, sige. Tapos Thank you. 1,000. 1,000. Ayun yung may CR. Yung Ah. kasunod, Royal Bus 1,000. Ah, ganun. Ano naman, anong Royal Bus? Ang gabi yung biyahe ko, sir. Ah, sige. Magkano, sir? So, tingnan natin. Ang dami palang presyo nito. Meron pang Royal Bus. Ganun rin. Tingnan natin, guys. Kasi nung punta ako ng Pangasinan, hindi ganito. Sana ba? Wala ako. Baka doon yun, doon sa kabila. Hanapin natin ang nawawala. Ako pala yung nawawala. Hanapin mo natin, guys. Basta narito na ako. Ayan, guys. Nakita ko na. Kasi dati, dito yun, no? Under construction. So, nilipat pala dito. Pinaganda. Ayan ang mga bus ng Victory Line. Maganda pa. Pero bago pa yan. Ayan ang tatlong option. So, tatanungin natin kung ano yung tatlong option. Saan ba? Oh, ang ganda na ng ano nila. Ticketing office nila, oh, diba? For reservation. Hindi lang natin mabasa, guys. So, kung paano to. Tatanong tayo. Eto, ano to? Saan to? Ma'am! Sir! Magpapareserve ako ng ticket. Pwede i-vlog ko na rin kung magkano presyo. Kasi pupunta ako ng Baguio. Para kailan po? Teka lang. Guys, sandali ha. So yun, regular express aalis ng 11:55. 11:55 po ang last trip from Cubao to Baguio. Magkano po yun? 626 po regular Aircon Express. Yun sir, isa lang yung bus stop niya. Sa Busurug T-Flex na po yung exit nun. Okay, maganda yan. So, at least aircon, di ba? Yes sir. Tapos, magpapareserve ako ng dalawa, pero ang seat number ko, ma'am, 3 and 4. Oo. PWD po ba? Yes, ma'am. Opo. Kuya na lang po ng ID. Oo, sige. PWD ako. Dali na pakita natin yung ID natin. Ayan. Ito, ma'am. Ayan, ang ID ko. Bali, isang discounted sir, tapos isang regular. Tama po. Yes, ma'am. Opo. Ako lang yung may discount. Kaya lang, ma'am, ha? Make sure no 3 and 4 ako, ha? Sir, ulitin ko lang sir ha. Yes, ma'am. Opo. 11:55 na gabi sir, last trip. Tomorrow last trip na papuntang Baguio. Yes, ma'am. Opo. Bali, 1,126 po lahat. Yung dalawa na kami. So, yung discount ko sa 6 something? Yung regular sir, 626. Pag discounted, 500 pesos. Ayun. So, naka-discount ako ng how much, ma'am? 126. Oh, di ba, guys? 125 pag... Kaya lang, masaklap po maging PWD o... Tumanda na tayo, senior. So, tseka lang, ha? Regular aircon lang po sir ha, seat number 3 and 4. Yes, ma'am. Yun yung nasa... Conductor Pag-akyat side. mo, pag-akyat mo, yun na yun. Hindi yun sa likod ng driver, ha? Opo. Sa kabila. 3 and 4. First class. AM, ha? Book ko na to sir ha. Yes, ma'am. Basta bukas yan, ha? Bukas ng gabi, last trip. 11:55 p.m. Basta Friday. Thursday, Bukas ng gabi. Oo. Ano bang araw ngayon? 12:15. Thursday kasi ngayon sir. Oh, Friday bukas. So, bukas kami ng gabi. Lakad, 11:55 before midnight ng Saturday yan, ah. Yes sir. Magkano, ma'am? 1,126. Tensya na, ma'am, ha? Okay lang sir. Alam mo bang ganyan? Ganyan yung tingin ko. Para makita ko lang yung pera. Ayan. 100 ba ito? Ayan. Tama?
Sir. Sinisigurado. Ay, malabo na mata. Ako rin, ganyan. Kasi sa akin wala nang refraction ng... walang lente, walang Hindi na kaya ng mga doktor. Kaya nakakalungkot. Dalawa papunta, dalawa pabalik. Siguro mo tama. Ma'am, kaya lang, pwede magpa-reserve ng pabalik? Pwede naman sir, basta sure sa time at saka sa date. Kung halimbawa, babalik kami ng afternoon, same day, tapos hindi kami nakabalik, naging linggo, paano po yun? Sorry sir? Okay. Halimbawa, nagpa-reserve ako, yun, di ba, sa Friday night. Tapos, pupunta kami ng Baguio, gusto namin bumalik uli ng Saturday night, papuntang back to Manila, tapos hindi kami natuloy, nag-adjust kami ng Sunday, paano po ang procedure natin? Ano sir, for example, bumili kayo ng... Sige, ulitin natin. So, ulitin natin, ma'am. So, bali sir, kapag bumili kayo ng ticket, for example, from Baguio to Cubao, kunyari, bumili kayo dito ng ticket from Baguio to Cubao, tapos, ang nabili nyong ticket is Saturday, tapos, na hindi nyo po naisakay yun, and then, isasakay nyo siya the next day, pwede naman po yun, sir. I-rebooking po yung tawag ko. Okay. Ngayon, ang mangyayari, punta lang kayo sa counter, lapit lang po kayo sa counter, Victory Liner po. Tapos, sabihin nyo, sir, na i-rebook nyo yung ticket, tapos ipapresent nyo yung ticket na nabigay sa inyo, sir. Ngayon, ang mangyayari, tatanungin kayo kung anong oras na at kung kailan talaga isasakay nyo na yun. Pero, once lang ang rebooking, sir, and then may 10% surcharge po. Yung pagre-rebooking may 10%? Opo. Yung sa first rebooking? Pamasahe. Once lang po ang rebooking, sir. So, dapat pag nagpa-rebook kayo, kailangan sure na talaga sa time tsaka date. Na, plus 10% pa? I-make sure nyo siya na that day po, and then time, may isasakay nyo na po siya. Yes. Same seat number kaya yon? Depende sa availability nung oras na pipiliin nyo, sir. Tsaka yung sa ano. Ayun, guys. So, narinig nyo na. Pagka nagpa-rebook kayo, say for example, gaya ngayon, may biyahe ko. Then, tomorrow, ang nire-rebook ko sa kanya is same day, pabalik dito sa Manila. Nagkaroon ng problema. Gusto pa namin maggala sa bundok. Tapos, i-re-rebook mo. Pwede naman daw, once lang i-re-rebook. Pero, meron pang additional 10%. Like, for example, ang ticket mo, 1,000. Plus 10%, de 100 yun. So, bibigay ka lang ng 100 pesos. Gano'n, 10%. Tama ba, ma'am? Yun. Tapos yung rebooking natin, sir, valid lang siya within 15 days. 15 days, pero once lang i-rebook dun sa 15 days na yun. Ayan, malinaw, ma'am. Di ba? Pang-Miss Universe pa si ma'am. Di ba? Nakita nyo naman ang serbisyo dito sa Victory Liner. Napakagaling po ng kanilang serbisyo. So, may explain nila sa inyo kung ano yung tamang proseso at entertaining talaga kayo dito. Kasi nakasakay na ako dito nun eh. Ayan, binubok na tayo. So, nag-iisip lang ako kung ipabubukos siya ng ano. Pero anyway, ma'am, doon naman sa ano, pwede naman magpabook doon yan, oh. Sir, pwede naman po, for example, bukas ng gabi, habang nasa biyahe, napagtanto nyo kung kailan nababalik, pwede naman pagbaba nyo doon, sir, pwede na kayo mag-purchase ng ticket po doon sa mismong ticket booth po namin sa Baguio. Ang ticket booth nyo rin sa likod ng SM? Hindi na po, sir. Sa may TNR na po siya. TNR? Saan yung TNR? Sa may utility road po. Malayo yun doon sa SM? Hindi naman, sir. Malapit lang po. Siguro kung walking distance din lang naman yung SM doon. So kung bababa kami, pagbaba namin ng Baguio, yun na yung station nyo? Yun na po mismo, sa may terminal na mismo namin. So yung bababaan namin tomorrow night? Okay. Ito na mismo yun, sir. Tapos kung gusto nyo pumunta sa SM, walking distance naman yun, nasa 5 to 10 minutes naman yun. Okay. Okay, kapag sige. Kapag magka-taxi, pwede din naman. Wala kang pera. Abunan mo. Sige, thank you, ma'am. Sino pangalan mo? Gerla po. Berna? Gerla. Okay, sige, si Miss Gerla ang ating... Check na lang time sa date ng ticket. Ay, oo, tomorrow, sir, ha? 11:55 p.m. Number 3 and 4.
Okay. 11:55 nandito na po kayo bukas. Sige. Dalawa to, Ana. Thank you so much, Miss Gerla. You have a great day. Ito na yung ticket namin. So, akit naman kami ng bundok. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ayun. Akit na kami ng bundok bukas. Bukas ng gabi. Abangan nyo ako. Sigurado, abangan ako ni Sir Dato. So, ayan, nakapag-book na ako. At regular lang. Pero aircon naman, okay lang yun. Regular, one stop yung bus namin from here. Magkakaroon lang siya na one stop. Then, dire-diretso na uli yun. So, ganda yung, di ba? At yung iba, hindi ko na naano eh. Dito lang tayo sa regular aircon. Wala naman tayong pera eh. Wala naman tayong pera pambayad ng ticket eh. Ito lang tayo, 600 na lang tayo. 625 something, ewan ko. Pababasa ko. So, yun lang muna guys. At babalik na ako, uwi na ako. At meron na akong siguradong ticket. Ito. Ayan, ang ticket ko. So, most probably kasi yung gusto kong seat, yung 3 and 4. Dito, pag akyat mo, yun lang. Hindi doon sa likod ng driver, kundi sa kabila. Sa unahan. Yan, yun lang muna po guys. At maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube video. Maraming salamat po sa aking mga viewers. At lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta at nananalig sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, tomorrow night, naroon tayo sa bundok at interview natin si Sir Dado, si retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. See you on my next vlog guys ha. At lagi sinasabi ni DIY KKB Informative, bago na po ito, mayroong simula at may katapusan. So, kung ano po ang magagawa natin sa hinaharap, gawin na po natin. Gumawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa. Dahil nga po tayo, minsan lang po tayo dalaan sa mundong ibabaw at hindi na tayo makakabalik dito sa mundong ibabaw. Lahat ng kayamanan natin na naipon dito sa ibabaw ng mundo, hindi po natin madadala sa kabilang buhay. So, ang payo ko lang, sumunod bang kayo? Hindi. Tayo magmahalan bawat isa. Gumawa na po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lang po sa pangkarino yung mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Pati yung ating mga namumuno sa gobyerno, gumawa na sila ng mabuti sa ating kapwa. At alisin na natin yung korupsyon sa ating gobyerno. Yun lang po. Dahil hindi naman nila madadala yun sa kabilang buhay. So, masyado mahaba na po yung ending ko. Maraming salamat po. See you on my next vlog guys. Nandito ako sa Victory Line.